Katulad po ng nabanggit ko, Mr. Presiding Officer, mahigit 40 years na po nang naipasa po ang ating pong Constitution, Mr. Presiding Officer. At malinaw po sa Constitution natin, specifically, Article 2, Section 26, mandates the prohibition of political dynasty by requiring the state to guarantee equal access to public service and prohibit political dynasty as may be defined by law. But unfortunately, Mr. Presiding Officer, Congress has failed for decades to pass the necessary enabling law, leading to numerous failed anti-dynasty bills seeking to define and implement this prohibition, often barring close relatives, spouses, siblings, hanggang sa fourth degree kin, Mr. Presiding Officer, from holding simultaneous or successive offices to promote fair political competition. Mr. Presiding Officer, as to date, ayon po sa ating nakalap po na impormasyon, more than 72 bills na po ang na-file po, both sa lower po at pati na rin po sa Senado, pero hanggang ngayon po ay wala pong naipapasa, Mr. Presiding Officer. At actually, Mr. Presiding Officer, nung nakaraang Disyembre, ang ating pong representante, Congressman Roman Romulo, also filed a bill na seeking, Mr. Presiding Officer, to enable yung Article 2, Section 26 po ating Constitution, na para po magkaroon na po talaga ng batas ng anti-dynasty bill. Pero Mr. Presiding Officer, ang ating po rin pong punong lungsod, Mr. Presiding Officer, isa rin po talaga sa advocate po na talagang wakasan na po ang dinastiya, hindi lang po sa ating lungsod, kundi po sa ating buong bansa. Actually, meron pong organisasyon din po, Mr. Presiding Officer, na isa rin po ang ating punong lungsod sa miyembro nito, Mr. Presiding Officer. At ako rin po ay naging miyembro nito, Mr. Presiding Officer. Mr. Presiding Officer, nais ko lang po ikwento. No? Ako po, nung nagsimula po ako, nung bata pa lang po ako, nung ako po ay college pa lang po, ay nung unti-unti ko pong nabubuksan po ang aking isipan patungkol po sa politika. Talagang, pabanggitin ko na po, lalo na po sa lungsod ng Pasig, Mr. Presiding Officer, nasaksihan po natin, at alam naman ng lahat, na nagkasabay-sabay po ang isang pamilya dito sa paglilingkuran. At nakita rin po natin na naging epekto nito, at hanggang ngayon, may mga mangilan-ngilan pa po na mga gusali na nakatatak po ang kanilang letra ng kanilang mga pangalan. At parang nangyari po ay nagiging kanila na po, no, parang diretsahan, parang naaangkin na po ang ating lungsod. At hindi lang naman po ito sa lungsod natin nangyari, Mr. Presiding Officer. Sa iba't ibang panig po ng bansa na ay talagang nangyari ito. Pero ulitin ko po, Mr. Presiding Officer, meron na rin naman pong magagandang, sinasabi nila may magagandang dinastiya. O sinasabi po natin na meron pong mga pamilya po na talagang naglilingkod sa ating bansa na maganda naman po talagang intensyon at nakapagdulot po ng progreso sa ating bansa, both sa national, pati na rin po sa iba't ibang mga local government. At kahit naman po dito sa ating lungsod, Mr. Presiding Officer, makikita po natin na marami po talagang mga pamilya na nais talagang tumulong na pumasok po sa politika na naging tatak naman po talaga, tumatak po ang kanilang mga naitulong para sa progreso at pagbabago sa ating lungsod. Gayon pa man, Mr. Presiding Officer, sa akin po ay nakikita ko rin po na para maiwasan po, kasi meron pong maganda, pero meron pong masama. At ang pinakamaganda po, para mabalansi po, ay talagang maipasa na po itong anti-dynasty bill, Mr. Presiding Officer. Para po magkaroon po talaga ng equal opportunity sa mga nais pong maglingkuran, lalo na po yung mga kabataan na susunod po sa atin, Mr. Presiding Officer. At napakaganda rin po kung magkakasundo-sundo tayo na dito sa ating lungsod ay masimulan po na matrain na po natin yung mga kabataan at mga susunod at maipakita po natin may mabuting ehemplo sa atin na talagang alam natin na sa susunod na pagkakataon
ay meron po silang oportunidad para po maglingkod sa ating bayan, Mr. Presiding Officer. Naalala ko po, nung nagsimula po, ang ating pong, nung tayo po ay nanungkulan, ang ating sa inyong pamumuno po, ay una po nating na ipasa, Mr. Presiding Officer, ay yung anti-EPAL po, no, bill. Yan po ay magandang simula, Mr. Presiding Officer. Sisimulan na wag pong magamit ang ating pong mga pondo, no, para po sa sariling interes. Pero Mr. Presiding Officer, aminin po natin na minsan yung pondo po ng bawat opisina ay nagagamit din po ng kanilang mga kaanak para po sila po ay magkaroon ng posisyon sa hinaharap. Kaya bukod po dito, ito lang po muna, mamaya may ipapasa po ako sana na isang resolution po that urging the national legislator to pass the anti-dynasty law, Mr. Presiding Officer. At ang pamagat po nito ay ang resolution urging the national legislators to prioritize the enactment of a law that prohibits political dynasties in accordance with the 1987 Philippine Constitution and for other purposes. At naging katuwang ko rin po dito, Mr. Presiding Officer, ang ilang pong miyembro ng ating sanggunian para po mabuo po talaga itong ating resolution. Pero meron po rin po ako binabanggit, uulitin ko po, dahil nagnais po tayo, maganda po ang record, nag-usap po tayo, Mr. Presiding Officer, na magpasa na po talaga sana ng ordinansa na dito sa Pasig. Bawal lang political dynasty. Kahit sabi natin, sige, hayaan na natin questionin kasamang korte. Pero napag-isipan natin, baka rin mapunta sa wala. Kaya po sa susunod na linggo, habang pong inaayos po namin ang isang ordinansa, ito naman po ay tinatawag ko ang Anti-EPAL 2.0. Para po talagang mapigilan na po itong dynastiya, ini-extend na po natin yung pag-EPAL hanggang ng mga kaanak. Lalo na po, darating po ang barangay election, babanggitin ko na po, minsan po, pati yung programa ng nasyonal na ibinababa po dito, ipinapangalan po doon sa mga kaanak na mga hahalili sa kanila. Minsan po, yung mga opisina rin, ay ang nakikinabang din po ay yung mga kaanak. Kaya po gusto nating ipasa to sa darating na panahon, ang pondo po ng bawat opisina sa local government ay hindi po pwedeng pakinabangan ng kanilang mga kaanak hanggang sa 4th degree, Mr. Presiding Officer, para tunay po na talagang mapangalagaan natin at maiwasan po na nagagamit po ang pondo ng ating gobyerno ng mga individual na wala naman pong kinalaman talaga sa ating gobyerno, Mr. Presiding Officer. At dito rin po siguro, minsan nakakalungkot hanggang sa elected official lang po natin nakikita, pero tandaan po natin, meron din po mga kaanak na ang mga elected official na nakapwesto rin naman po, no, sa mga opisina, Mr. Presiding Officer. At yun din po ang iniiwasan natin, pati po yung mga department heads din po, yung mga kaanak nila, ay sana po ay pinaplano nila patakbuhin, maging sa SK yan, maging sa barangay o sa local po, ay huwag din po magamit ang pondo ng ating mahal na lungsod. Kaya Mr. Presiding Officer, alam ko lang po nagkakasundo at nag-uusap rin po ang ating konseho at matibay po ang ating paninindigan na suportahan po, ang una po, ang layunin ng ating Mayor Vico Sotto, ang inyo po, ang layunin na lagi nyo po rin pong binabanggit na wakasan na po ang anti-dynasty, ang ating Vice Mayor Dodot Jaworski, pati rin po ating congressman na nag-file nga rin po ng kanya pong sariling version po ng anti-dynasty bill, Mr. Presiding Officer. At sa tingin ko, ito pong ating, kung maninindigan po ang ating konseho, ito po ay aalingaw-ngaw sa buong bansa na mayroon pong isang lungsod na gusto na pong wakasan. Ang hindi maganda, sasabihin ko lang po, ang hindi maganda pong epekto ng dinastiya. At dalangin po natin, Mr. Presiding Officer, sana po, bago matapos po, no, ang ating termino, ito po sana ay, sana, hiling na natin, babanggitin ko po, mahal na Pangulo,
sana po yung inyo pong pinag-uutos na i-priority po ito, no? I-prioritize po itong pagpasa ng bill na to. Sana po ito magos po sa puso ng ating mga mambabatas. Dahil talaga po ang makikinabang naman po dito ay ang ating hindi lang po ang Pasigueño kundi ang mga Pilipino po sa hinaharap. At itong panahon po natin, paswerte po tayo, may isa pong punong lungsod na katulad ni Mayor Vico na talagang tahasan at talagang sinasabi niya po na wakasan ito kahit alam naman po natin din na kahit pong ating mahal na lungsod po, mahal na mayor po ay may mga kaanak din naman po na nasa gobyerno. Pero napakaganda po na magsimula po sa isang katulad po na ating mayor na siya po talaga mismo ang nagpupush na ito po ay maipasa. At babagitin ko po ang Anti-Dynasty Network po ay pwedeng-pwede po tayo lahat mag-member dyan para po ma-manifest po natin, no, na gusto po talaga natin mangyari nito sa ating lungsod at pati na rin po sa ating bansa. So yun lang po, Mr. Presiding Officer, at ang tanging ko pong dalangin, sana po talaga maipasa nito after more than 4 decades po na hinihiling natin na maipasa na po ang Anti-Dynasty Law. Yun lang po. Magandang umaga po, Mr. Presiding Officer. Maraming salamat. Thank you very much for your privileged speech. The Chair wishes to congratulate the gentleman from Barangay Bambang for bringing this topic out into the forefront of our discussion today. For the record, I would also like to state that this has been my personal view that the Anti-Dynasty Law should have been passed long ago. You know, political dynasties have long dominated Philippine politics, and this has allowed power in our country to remain in the concentrated hands of a very few families. It is also contradictory to democratic processes, undermining the true spirit of a free country, not giving equal or possible opportunities to simple families who like to or would want, simple individuals who would want to serve the country as well. I believe that it is high time that the people, especially from the grassroots, coming from the local communities like our own city, in the city of Pasig, to tell our national leaders, please heed our call. Enough of the concentration of power in the hands of a few. Let true democracy reign, and this can only be done by passing a law such as the Anti-Dynasty. It will curb corruption. It will stop the spread of corruption, protection, nepotism, and it will push for accountability and transparency in government. Ang nakakalungkot po kasi minsan ang ibang pamilya nagiging employment agency nila ang pamahalaan dahil sa kanilang koneksyon, to the detriment of the others. Walang masama na gusto mag-ambisyon na tumulong sa ating pamahalaan o maging empleyado ng ating gobyerno, ngunit it has to be merit-based. It has to be based on one's capacity, capability, their what they have studied, what they have gone to school for, based on their experience, hindi based kung sinong kakilala o kamag-anak mo sa gobyerno. And katulad ng binanggit ng ating mabutihing majority floor leader, hanggang sa pinakamaliit na institusyon ng pamahalaan katulad ng barangay, kailangan ma-implementa na ito. But it has to first start from the top. So I congratulate you once again. Join and heed the call. Join the call of our majority floor leader, and I hope that our councilors see the wisdom in pushing for this measure. So congratulations, majority. Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Presiding Officer, gusto ko lang din po maidagdag para po lamang po no, na talagang gusto ko lang po i-manifest na meron naman po talagang mga pamilya na nasa politika na talagang maganda po yung intensyon. At hindi po natin mamaliin kung bakit po talaga naman sila nagpapatuloy dahil gusto nila talagang masiguro na maayos po ang pamahalaan.
At sinasabi naman ng batas sa ngayon, wala pong mali sa kanila dahil po sinasabi ng batas na pwede. Pero naniniwala po ako, itong mga mababuting pamilya po na nasa politika, pag sinabi po ng batas na bawal na, sila po ay mismong tatalima. At tingin ko po, sila po mismo magsasabi na wakasan na po ang dinastiya, Mr. Presiding Officer. Naniniwala po talaga ako. Kaya po rin po na ipapasa minsan yung kagustuhang maglingkod, lalo na po kung nakikita mo ng mga bata ay ang kabutihan. Kaya sabi ko nga po sa anak ko, maidagdag ko lang po, pero ngayon lilinawin ko, ang kagandahan po sa amin, wala pong gustong pumasok sa politika sa aming pamilya. Pero sabi ko, in the future, ang paglilingkuran po, Mr. Presiding Officer, it's a calling eh. Parang calling po talaga eh. Wala namang pumapasok ka sa kolehiyo para ang pagka-graduate mo, maging mayor ka, maging congressman ka, maging konsehal ka. It's a calling. At kung darating man yung calling na yon, sabi ko, wag muna pagkatapos ko. Hantayin nating mahinog kayo ng panahon at makita nyo talaga kung ano ba yung tama. Wag muna yung pagkatapos ko. Yun lang naman ang hiling ko sa kanila. Para masabi natin na talagang sa Pasig may nagsisimula po talaga na, sabi ko nga, marami akong pagkakamali sa buhay. Baka simulan ko to, Mr. Presiding Officer, taon ng 2026, isang tamang hakbang po para makatulong talaga ako sa ating bansa. Ayun lang po, Mr. Presiding Officer, maraming salamat. Tingin ko po may Thank you. gusto yata. Yes, the Honorable Paul Sunogat wishes to be recognized. What is your, Manifestation lamang po, Ginoong what is the Tagapangulo. manifestation? Yes, maraming salamat po sa pagkilala at una sa lahat pagbati sa atin pong punong mayorya sa makabuluhan at napapanahon po na pagsusulong ng agendang ito sa pamamagitan po ng nasabing panukalang resolusyon. Bilang karagdagan lamang po, nais ko lang po banggitin ang mga sumusunod na numero. Just for the record, Ginoong Tagapangulo, kung bakit talagang importante rin na ang ating nasyonal na pamahalaan, partikular ang ating mga mambabatas ay i-define na ang political dynasty. Ayon po sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies or PIDS, 71 out of 82 provincial governments ay hinahawakan po ng mga political dynasties or families, or 87% of our provinces. 78 out of 156 party list organizations were hijacked by political dynasties. And 113 out of 149, based on the said study of PIDS, city mayors belongs to political dynasty. It is a fact, a well-established fact, Mr. Presiding Officer, that political dynasty fueled corruption and weakens accountability. Ang higit pa po dito, Ginoong Tagapangulo, bilang isang dating leader estudyante at leader kabataan, hindi lamang po korupsyon ang nadudulot po ng political dynasty, kundi nawawalan din po ng pagkakataon ang mga simpleng mamamayan, ang mga kabataan, na pamunuan ang kanilang sariling bayan. Dahil po sa haba ng dinastiya, yung mga potensyal po ng mga kabataan, yung mga potensyal po na leader ay nawawalan ng pagkakataon para mamuno. Dahil po namomonopolya ang politikal na proseso. Dahil po dyan muli, pagbati po sa makabuluhan na panukalang ito at bilang punong minorya din po ng ating pong konseho, ako po ay lubos na sumusuporta sa nasabi pong panukala. Yun lamang po, magandang umaga po sa atin. Thank you. Maraming salamat. Yes, the Honorable Casey Costillas is recognized. Thank you for the recognition po. The anti-political dynasty was one of the provisions in the SK Reform Act, and to see it be applied to the barangay, local and national position is a dream that provides hope in genuine and true public service. So the Sangguniang Kabataan Federation of Pasig City is in full support and commends our majority floor leader for this kind of initiative. We join the call for its passage in the national level. And balikan ko lamang po yung experience ko. Would just like to share one of my most memorable experiences
a lot of people has told me that I will not win as SK Fed president because I don't belong in any political family. Wala po akong kamag-anak na nagtatrabaho sa gobyerno or anyone na linked din po or as an elected official. But I believed in the call for genuine and true public service. Naniwala po ako na ang LGU po natin ay naniniwala sa potensyal ng mga bago nating leader kabataan. And it opened a lot of opportunities for me, and it opened a genuine opportunity and door, not for me, but it will also open for a lot of people kapag naipasa po natin to. So we joined the call for its passage in the national level, and sama-sama po nating baguhin ang mukha ng politika. Maraming salamat po. Okay, thank you for that manifestation. Anyone else wish to? Yes, the Honorable Simon Tantoco is recognized. Magandang umaga po, Mr. Chair. I am related to Congressman Roman Romulo by third degree. Kaya kung meron mang posibleng may matamaan po dito sa sanggunian, depende po sa ipapasa na version ng Congress, if ever they will do, I may potentially be hit. Pero lagi po nating iisipin, pumasok po tayo dito sa politics. Ang mindset po natin, ang loyalty natin, hindi po sa isang pamilya, hindi po sa isang partido, pero ang loyalty po natin ay dapat nasa lungsod ng Pasig at higit sa lahat sa bansang Pilipinas. That's why if there will be an enabling law in the future that will directly affect me, I am willing to forego my public service career and my ambitions for the sake of the Filipino people. Magandang umaga po, Mr. Chair. Very well said. Thank you for your manifestation, and I admire your love for country. Majority Floor Leader, would you like to? Councilor Kiko wishes to be Oh, recognized. the Honorable Kiko Ruscha is recognized. Maraming salamat po, Mr. Presiding Officer na Majority Floor Leader. Gaya po ng aking kasama na si Councilor Simon, ako rin po ay may kapatid na nanunungkulan sa lokal na barangay ng aming Barangay San Antonio. And sa katotohanan po, napag-usapan na rin po namin itong nais nating maipasa. And kami po, ng aking kapatid, I think I can speak for my sister Rachel. We believe na kung anong makakabuti po sa ating lunsod, kung ano po makakabuti sa ating bansa, kung ito po ay magpro-promote ng patas na pamahalaan at pagkakataon para sa mga susunod na henerasyon ng mga leaders na karapat-dapat naman maglingkod, ay kami po ay handang sumuporta dito. So yun lang po, manifestation lang po, and we look forward na maisulong po ng ating lokal na pamahalaan ng Pasig ito at mahikayat po ang national government na maipasa na ang anti-dynasty law. Maraming salamat po. Thank you for that manifestation as well. Yes, Councilor Eric Gonzalez, recognized. Yes, Mr. Presiding Officer, good morning Councilor po. Warren Inocencio. Yeah, I have the same sentiments at gusto ko rin express. No? Ang anak ko po ay isang elected kagawad sa aming barangay at kung ito pong panukala natin ay talagang makakatulong para sa ating mas maayos na pagsulong ng good governance sa ating lungsod, sa ating bayan. We will abide and we will support this one. And malamang po siya na lang patatakbuhin ko at magpapahinga na lang po ako. Maraming salamat po. Good morning. Thank you. Councilor Warren Inocencio. Hello. I admire you, Councilor Simon. Ako rin po, against din po ako kung makakabuti sa ating lungsod. Alam nyo, konting kwento lang. Siguro marami ring umuudyok sa anak ko na tumakbong kapitan. Pero sabi ng asawa ko at pamilya ko, walang ibang tatakbo, ako lang. Kasi bawal yan, no? At gusto namin sa pamilya, iisa lang. I for one also, with the sentiment of our majority floor leader, no? Sa ikabubuti ng ating lungsod. Not only in Pasig City, but
all over the Philippines. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Majority Leader, Ayun ba, meron ba lang pong humahabol si Consi Pao? Councilor Pao Santiago is late. Yes, Mr. Presiding Officer, pasensya na po. But just wanted to manifest my support dito po sa ating ipapasang resolution at bubuing ordinansa, Mr. Presiding Officer. Tayo po ay alam naman po dito sa ating lungsod na ang pamilya po natin ay nanungkulan din po noon dito po sa ating lungsod. At dahil po dito sa gagawin din natin, kami po or ako po ay sumusuporta na magbigay po ng magandang oportunidad sa ibang ating mga kasama dito sa lungsod na maging leader or mag-lead po sa ating mga constituents or dito sa lungsod ng Pasig. Kaya muli po, Mr. Presiding Officer, just manifesting my support on this measure. Yun lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat din. Mukhang buhay na buhay ang pagmamahal sa bayan dito sa lungsod ng Pasig sa ating mga konsehal. Councilor Boy Raimundo, you are recognized. Good morning, Mr. Presiding Officer. Ako rin po ay 100% na sumusuporta po sa ating anti-dynasty law na maaaring may pasa. Alam niyo naman po, ang mga Raimundos ay naging part rin po ng Pasig, simula po pa sa aking tatay hanggang sa aking nanay. Actually, pati yung aking bunsong kapatid sa barangay election ng Kagawa din po. Kung ito po ay matutupad, ako po mismo ay hindi papayag na tumakbo ang aking kapatid sa barangay elections. Maraming salamat po. Thank you so much. Maraming salamat. Anyone else? Okay, Majority Leader. Just a quick response lang po, Mr. Presiding Officer, sa mga nagsalita. Yes, please proceed. Maraming salamat sa mga kasamahan po natin sa member ng 12 Sanggunian, Mr. Presiding Officer. Nakahinga na po ako ng maluwag. Mr. Presiding Officer, sa totoo po, nung sinusulat po itong resolution na to, actually, kaya late po ako. Aminin ko na, Mr. Presiding Officer, di po ako makatulog kagabi. Dahil sabi ko magde-deliver na ako dito dahil alam ko na kaya naging sobrang maingat din po ako sa aking mga pananalita dahil naniniwala po ako talagang yun dito po sa 12th Council po ay talagang matitino po talagang pamilya at makikita naman po natin yan. Bagitin ko lang po simula po sa aking mahal na kapatid. Naiyak tuloy ako, Mr. Presiding Officer, kasi talagang inaano ko to na sana wala akong masakta kasi simula sa pamilya nila ng Santiago, nakita natin yung pagmamahal sa senior citizens, sa mga simula pa sa lolo ni Councilor Simon, talagang nakita natin na yung mga batas na naipasa hanggang kay Congressman Roman Romulo para talaga sa taong bayan, sa pamilya ni Councilor Boy, lalo yung mahal kong kapatid si Kiko, na isang una ko sinabihan dahil yung kapatid niya ay nandiyan si Consel Eric. Pasensya na, naging emotional ako, Mr. Presiding Officer. Pero ito talaga, itong natuwa ako at may ipapasa na natin, Mr. Presiding Officer, ito para po sa ating mahal na lungsod at sa ating bayan. Pasensya na, naano lang ako dahil kanina ko pa inaano dahil sabi ko, maaari at kahit nga ang ating Presiding Officer, alam naman natin ang ating Senator Robert Jaworski rin po ay naging inspirasyon niyo po bakit po rin kayo naglilingkuran. Pero at least dito, nagkakasundo-sundo tayo na tayo ay nasa isang direction po, Mr. Presiding Officer. Yun lang po, Mr. Presiding Officer, at maraming salamat po, Mr. Presiding Officer. Maraming salamat. I believe we have to refer your speech to the appropriate committee. Yes, Mr. Presiding Officer, I would like to refer my speech to the Committee on Laws, Rules, and Internal Government, Your Honor. Refer to the Committee on Laws, Rules, and Internal Government. At wala na pong Mr. Presiding Officer na nagpa-reserve sa ating privilege hour and may we proceed to our calendar.